Mula sa punong himpilan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Philippine Marine Corps naging matagumpay ang pakikilahok sa Balikatan Exercise 2024. Illegal logging sa Zamboanga City na sabat ng mga Marines. Units ng Philippine Marine Corps ginawaran ng awards ng Philippine Navy. Pagsasanay sa paghawak ng armas nangyari sa Marine Battalion Landing Team 5. 2nd Marine Brigade nakiisa sa culmination ceremony and awarding of grants sa Tawi-Tawi. Marine Battalion Landing Team 3 nakiisa sa isang youth symposium activity sa Palawan. Marine Battalion Landing Team 10 nagatindan tulong sa ating mga kababayan sa Cagayan. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang Mandirigma 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ito ang mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang Mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Sa ulo ng mga balita, naging matagumpay ang pakikilahok ng Philippine Marine Corps sa isinagawang balikatan exercise ngayong taon. Formal itong nagtapos nito lamang ika-10 ng Mayo taong kasalukuyan. Ilan sa mga kabilang sa mga pagsasanay na isinagawa, kasama ang iba't ibang participating units, ay ang mga sumusunod: HIMARS Live Fire Exercise, Military Free Fall Exercise, Amphibious Landing Exercise, at Maritime Exercise. Samantala, nakumpiska ng mga Marines sa anti-illegal logging operation ang kabuoang 1,182 board feet ng troso sa Zamboanga City na nagkakahalaga ng humigit kumulang 59,000 pesos at 2 chainsaw. Ang nasabing anti-illegal operation ay nangyari noong April 29, 2024 sa Barangay Tolosa, Zamboanga City sa pakikipag-ugnayan ng DENR and Protected Area Management Office o PAMO. Ang mga nakumpiska ng mga troso at chainsaw ay formal na tinurnover sa DENR at PAMO. Ang matagumpay na operasyong ito ay pagpapakita ng malaking suporta sa Environmental Protection Program ng siyudad ng Zamboanga. Isang magandang balita, ginawa na ng Office of the Naval Inspector General ang Marine Corps Finance Center at Philippine Marine Corps Supply Center ng award. Formal na tinanggap ni Lieutenant Colonel Mary Jane A. Salmin, Philippine Navy Marines, GST, Commanding Officer ng Marine Corps Finance Center, at ni Colonel Ramil B. Delsing, Philippine Navy Marines, GST, ang Commander ng Marine Corps Supply Center kasabay ng Morning Color. Ang awards na ito ay bilang pagkilala sa kauna-unahang mga unit na nakatanggap ng Philippine Navy Quality Management System Compliance Certificate. Pakinggan naman natin ang mga balita mula sa ating mga mandirigma sa buong bansa. Ito ang mga ulat ng Brigada. Pagsasanay sa pagiging marksman nangyari sa Marine Battalion Landing Team 5. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Sa layuning masasahin pa ang mga tropang Marines ng Marine Battalion Landing Team 5 pagdating sa paghawak ng baril, matagumpay na naisagawa ang Combat Pistol Qualifications Training. Sumalang ang 24 na tropang Marines sa pagsasanay nito sa loob ng mahigit na 1 buwan. Sa loob ng mga araw nito ay puspusan ang naging training. Itinuro sa kanila ang mga techniques at tactics sa paggamit ng short arms. Laking tuwa naman ni Lieutenant Colonel Lester Mark C. Baki, Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang commanding officer ng nasabing batalyon. Pinangunahan niya ang closing exercise kung saan isa-isa niyang binati ang lahat ng mga nagsipagtapos. Aniya, mahalaga umano ang ganitong klaseng pagsasanay sapagkat isa ito sa mga kailangang skills ng mga Marines para mas maging epektibong tagapagtanggol ng mga tao at bayan. Para sa ulat ng 1st Marine Brigade, ako si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang Mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma.
Samantala, dumalo ang 2nd Marine Brigade sa culmination ceremony at awarding of grants para sa mga benepisyaryo ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program at Integrated Farmers and Seaweed Traders. Para sa mga karagdagang detalye ng balitang yan, narito si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Dumalo si Brigadier General Nestor Inarag, Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang commander ng 2nd Marine Brigade sa programa ng Ministry of Parliament at Ministry of Social Services and Development. Si Brigadier General Narag ang tumayong guest of honor and speaker. Ang programang ito ay may layuning makapagbigay ng tulong pangkabuhayan sa mga kababayan ng Tawi-Tawi sa pamamagitan ng mga livelihood training. Kasama ang ilang mga butihing stakeholders sa likod ng programang ito, formal na naipabot sa mga nangangailangang kababayan ang tulong pinansyal bilang panimula ng kanilang pangkabuhayan. Ayon kay Brigadier General Narag, umaasa siya na sa pamamagitan ng programang ito ay mas ma-develop pa ang socio-economic ng Tawi-Tawi. Ang kaganapang ito ay sumisimbolo sa pagpapakita ng inyong mga Marines ng malaking suporta sa ating mga kababayan sa Tawi-Tawi, hindi lamang sa pagpapanatili ng maayos na seguridad, kundi pati na rin sa maayos na pamumuhay. Para sa ulat ng 2nd Marine Brigade, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balita Mandirigma. Nakiisa sa Youth Leadership Symposium sa Palawan ang Marine Battalion Landing Team 3. Para sa karagdagang detalye ng balitang yan, narito si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Bilang pagpapahayag ng malaking suporta sa mga kabataang Palawenyo, nakiisa ang mga tropang Marines ng Ability 3 sa isang Youth Leadership Symposium. Game na game ang mga kabataan ng Barangay New Ginlo, Taytay, Palawan na makipag-interact sa ating mga tropang Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 3, sakop ng 3rd Marine Brigade. Naging sentro ng nasabing symposium ang mga usaping may kinalaman sa pag-iwas sa mga bagay na pwedeng ikasisira ng kanilang kinabukasan, gaya na lamang ng pagsapi sa mga iligal na grupo tulad ng New People's Army. Sa nasabing aktibidad, binuksan din ang mga mata ng kabataan sa realidad ng buhay at mas pinakilala pa ang layunin ng Armed Forces of the Philippines. Ang ganitong klaseng aktibidad ay nagpapatunay lamang sa pagpapahayag ng importansya sa mga kabataan sapagkat ayon kay Dr. Rizy Rizal, sila ang pag-asa ng bayan. Para sa ulat ng 3rd Marine Brigade, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Marine Battalion Landing Team 10, naghatid ng tulong sa mga kababayan sa Cagayan. Para sa karagdagang detalye ng balitang yan, narito si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Imbag ang dawilo amin dito Ilocos, mga Ilocos, sa pagkipagtulungan ng mga butihing stakeholders na kapagbatid ng serbisyo sa komunidad, ang Marine Battalion Landing Team 10. Wakasang tuwa ng naramdaman ng mga kababayan natin, lalo sa mga kabataan ng Barangay Polospoy, Kaptaran, Cagayan. Ito ang dahil sa sinagawang all-in-one bayanihan kabilang sa mga serbisyong inihatid sa programang ito ay ang libreng medical check-ups, libreng pamimigay ng gamot, libreng tuli at gupit at information drive. Para sa ulat ng 4th Marine Brigade, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, tapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma! Alam niyo ba, na noong panahon ng EDSA People Power Revolution taong 1986, ang mga Marines ang ipinadala ng mga sundalo sa Camp Aguinaldo at Camp Crame? Ito ay sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ramos. Gumawa ng human barricade ang mga sumali sa revolusyon, kabilang na ang mga madre at pari. Sa kabila ng galit at pangungutya ng mga tao noon sa Marines, wala ni isa sa kanila ang nanakit sa mga tao. Dahil dito, inutos ni Brigadier General Artemio A. Talyar, Jr. Philippine Navy Marines, ang nooy Commandant ng Philippine Marine Corps, na bumalik na ang mga Marines sa Fort Bonifacio. Nagpapatunay lamang ang ganoong klaseng sitwasyon na kailanman ay nananatiling tapat ang mga Marines sa sinumpang tungkulin sa mga tao at bayan.
Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps at good news sa mga aspiring Marines sa iba't ibang sulok ng bansa. Magkakaroon po ng mobile recruitment para sa mga gustong pumasok sa Naval Officer Candidate Course at Marine Basic Course. Abangan niyo lamang ang recruitment team sa Cotabato City, Bacolod, Batanes, Isabela, Pangasinan, Tawi-Tawi, Bohol, Bicol Region sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Sa Eastern Visayas sa may Samar Leyte at Panay Island sa may Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Para sa mga detalye ng schedule at kung paano mag-apply, maaari din kayong makipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps Recruitment Office sa pamamagitan ng pagtawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. O di kaya ay magtungo kayo mismo sa kanilang opisina na matatagpuan sa Marine Barracks Ricardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Muli para sa lahat ng mga active Marines, magkakaroon ng book review contest ang Philippine Marine Corps. Ito ay panukala ng mismong commandant na si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines. Simple lamang po ang mechanics ng contest. Ang kailangan lamang gawin ay basahin ang CPMC's professional reading list and share your thoughts sa pamamagitan ng pagsulat. Ang layunin ng programang ito ay mahasa ang critical thinking, reading, and writing skills ng lahat ng individual Marines. Para sa karagdagang detalye kung paano sumali, iscan lamang ang QR code na nakita sa inyong mga screen. O di kaya ay makipag-ugnayan sa opisina ng Marine Corps Center for Leadership and Excellence o MACLE. Ang last submission of entries po ay sa August 30, 2024. Shoutout muna tayo. Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Juliana Manayon, Charisma Castillo, Aisa Locinario, Alvin Madronio, Michael Sevilla, Danny Corla, at binabati rin namin ng Happy Mother's Day sina Mrs. Gloria Reyes, Police Major Maria Gracia Reyes Pilian, Rose Budomo, at Jasmine Boniaflor Daig. Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa comment section ng ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Bago magtapos ang ating programa, nais po nating batiin si Brigadier General Gregorio B. Hernandez Jr. Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang commander ng Combat Support Brigade sa kanyang well-deserved promotion. Mula sa amin dito sa Balitang Mandirigma at sa ngalan ng buong Marine Corps. Muli, congratulations po sir. Amin ding binabati ang ating mga dakilang ina at ilaw ng tahanan. Saludo po kami sa inyo. At yan ang mga balita ng inyong mga tagapagbalitang Mandirigma ngayong linggo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma. I-subscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma.